man yung dinitikta ng mundo sa kanila, I pray, O God, that you would protect their hearts from that. This is an irony kasi, number one, si Elijah dapat ang nagbibigay ng eulogy sa parents. No parent should ever bury their child. Ito yung, pag magulang ka, hindi to, ayaw mong sumagi ito sa isip mo. Pero nandito tayo. And sinabi kong irony because this is actually an honor for me to talk about the life of Elijah. Si Elijah ang pinaka-chubby-chubby kong anak. Right from, nasa tiyan ko yan, ang lakas ng kumain. Sa kanya lang ako nag-gain ng 10 kilos nung buntis ako. And feeling ko right from nasa womb ko siya, talagang he was living it to the full na agad. And merong mga nagtanong sa akin, nagtampo daw ba ako kay Lord? Or at one point, nagalit na kinuha sa akin si Elijah. To be honest, kahit isang beses, hindi ko pong makuhang magtampo kay Lord. Hindi ko makuhang magalit sa Kanya. Kasi when we say the Lord goes ahead of us, He does. Ang lagi kong kinukwento salamat sa mga nakikinig is that I am sure of this na right from the moment nilagay ni Lord si Elijah sa sinapupunan ko, alam niya na kung hanggang kailan lang si Elijah sa mundong ito. So ano man yung mga nangyari nitong ng past week, prior to his passing, the Lord allowed it because it was His time. And it's an honor and privilege for me and Mac na maging magulang niya. Bakit? Akala talaga namin nonchalant yan si Elijah. Kasi sa bahay, siya yung pinaka hindi expressive na sa words. Pag sa chat niya, nag-I love you ako dyan, ito lang ang reply niya. Hindi ko alam kung ano feel ko. Sabi ko, hindi siya masyado nag-I love you back. Depende sa mood niya. Kung pagod siya, hindi siya mag-I love you. But it was his servant heart that showed how he loves. And there was a moment nung baby sila that God gave me a vision that Elijah will be a missionary. So, nung nangyari to, nagtanong ako kay Lord, ano nangyari? Kasi diba, when God gives you a vision na gano'n, diba dapat na-equip siya, na-disciple ng hanggang tumanda, and then to be sent out. It was only when I heard the stories of the friends, classmates, teammates, adult, parents, that I realized Elijah was already doing his mission without our knowledge. Alam niyo po ba na si Elijah is the friend of the outcasts? He would invite friends over sa bahay. At tanong niya, kumain ka na ba? Pag hindi pa kumakain, pagluluto niya. Minsan naiinis na nga kami. So, good example, di ba? Sabi na, chef, tao lang po. Alis siya na pero tao pa rin. sorry. Kasi diba, minsan, lagi kasi niyang pinagluluto. Sabi namin, lagi yung pinagluluto, baka umusuhin ka. But he never, wala siyang ganong mindset. Meron siyang friend, nung New Year, walang kasama sa bahay. Nagpaalam sa akin, sasamahan niya muna saglit. Bigyan niya ng tubig. Sinamahan niya hanggang maihatid niya pa uwi.
Sa school, ganun din pala siya. Akala ko mga kwentong bata lang, pero nakita ko na yung mga magulang nung kaibigan niya yung umiiyak. I realized, totoo yung mga kwento. Nagulat din ako na hanggang junior high, senior high, may kaibigan siya. Sabi ko, mas marami pa yung friends mo sa ate at kuya mo. Samantalang ilang months pa lang siya sa Africa. Yung mga captions nila na laging nag-i-end ng I love you so much. Sabi ko, anong pagmamahal yung pinakita mo sa mga to para mahalin ka nila ng ganyan? He would invite friends over sa church. Hindi siya mahihiyang sasabihin, okay lang yan, pag-pray na lang natin kay Lord na ganito. Pag-pray natin kay Lord na makatapos tayo ng pag-aaral para matupad natin yung mga pangarap. Nahiya ako sa anak ko, sa totoo lang. Kasi minsan ako nahiya pa ako mag-share ng gospel. But he was living the gospel. He was a peacemaker pag may mga away. Never ko yung narinig na pag inaway siya, sasabihan niya, kasi ganito naman yan kasi ganyan naman yan. Magsusumbong lang yan, mama, ginanito ako, ginanyan ako. But he would never talk bad about that person. And yun yung sinabi ni Yuri na lagi siyang nagtatanong ng oras. Minsan naiinis na nga ako, mama, anong oras na? Anong oras na po? When this year started, the Lord gave us the verse for our family. Psalm 90 verse 12. So teach us to number our days, so that we may gain a heart of wisdom. It is my prayer na ang maalala nila kay Elijah, maalala natin lahat kay Elijah is how he loved like Jesus loved. Kaya ni-request ni Mac yung radical love na song kanina. Kasi Elijah loved unconditionally. He really loved unconditionally. In his 12 years, parang katumbas ng 40 years, 50 years ang ibang tao dito because he lived his life to the full. And kung matibay man kami ni Mac ngayon, of course we're grieving, you know. Bakit hindi kami nagagalit kay Lord? Bakit hindi kami nagtatampo kay Lord? Kasi after all of this, God is still good. God is so good. And His goodness was so evident in the life of Elijah. And we will still surrender to His will. Kung saan niya kami dadalhin as a family. So, well, the Lord has impressed me to share the gospel as well. Kung hindi niyo pa, if you're here, and you still have not accepted Jesus as your Lord and Savior, masasabi ko lang, we don't know what's gonna happen tomorrow. Hindi natin hawak ang buhay. Elijah's passing was very sudden. Very, very sudden. So this is the best time to start your relationship with Jesus. And that's my prayer, that His passing would make Jesus known to those who would know His story. So, ayun lang. Maraming salamat po sa pakikiramay sa amin. And I hope na na-touch kayo ng life ng anak ko. And I hope that Jesus was really magnified and glorified in His life. Kapag narinig niyo yung story niya. Salamat po.
Nagsusumbong sa'yo na makailan pa man yakapin mo at sa daigdig ang buhay kong sumpan sa'yo lamang. I wanted to be Hoy.